Good morning! This is Kirsan and ito yung pick-up place namin sa Daily Supermarket Cubao ng 10 p.m. First stopover is sa San Fernando, Pampanga. Second stopover is sa Leza's Resto sa May Season. This is our first side trip, which is yung Northern Blossom Flower Farm, and around 5 a.m. na kami nakapunta dyan. Yung core na yung pumila para sa ticket namin, and 6 a.m. rin pala nagbubukas yung Northern Blossom Flower. Marami-rami yung mga tao dyan since weekends kasi yan, Sabado yan. Hindi rin na-justify masyado na yung phone ko since hindi naman to iPhone or wala rin namang stability to. Pero swear, ang ganda dyan. Ang ganda-ganda ng view. Disclaimer lang, I don't know what's the specific name of those flowers. Wala rin kasing nakalagay yung iba. Pero kasi ang ganda niya kaya kinapturean ko rin. Then may palibreng kape. Tapos ganito yung view mo. After a few minutes is pinatawag na rin kami ng core namin para sa aming second side trip. And yes, second side trip pa lang yun. Hindi pa tayo sa Sagada. On the way, the second highest point. At ito na yung second highest point, Philippine Highway System, and around 7:30 a.m. kami nakapunta dyan. Actually, this is our second time since kakapunta ko lang din dito noong mga June or May ata yun. And iba talaga yung nafe-feel kapag first time mo siya nakita. But well, na-appreciate pa rin yung view. Maganda pa rin siya actually. Dalawang cave yung pinuntahan ko. Super. 100 miles. Pero sabi ko sa kanila kung gusto nila ng extra. Tinatanong nila kung sasama daw ba kami dun sa cave. Well, actually again, yun talaga yung pakay ko. Yung pumasok dun sa cave. Kaya ako na-excite dito sa Sagada. Then ayan, pupunta na nga kami sa Sagada. After almost 3 hours is nandito na kami sa homestay, Sagada Homestay Inn and Resto ng 11 a.m. In order namin is sinigang na baboy at ang fish fillet, and mahal din pala nga dito sa Sagada. After that lunch, dumiretso na kami sa aming room para kami makapaggayak, and panghihintay na kami dyan ng lokal na jeep para kami pumunta dun sa Blue Soil. Blue Soil is yung first place, tourist spot ng itinerary namin. Wala dito mga overseeing na mga view. Kailangan mo talaga siyang akitin para makita yung kanilang mga tourist spot. Right after namin bumaba, konting orientation and briefing lang, and papunta na kami dyan sa Blue Soil. Nakakatuwa lang kasi nakikiayon yung panahon, hindi siya sobrang init at hindi rin naman siya umuulan. Around 3 p.m. nandito na kami exactly sa Blue Soil, and sabi nila mas tumitingkad daw yung pagkablunan pagka nabasa. After ilang minutes, bumaba na rin kami para sa aming second itinerary, which is yung favorite ko na Sumaging Cave. Deepest cave yun sa Pilipinas at first time ko rin papasok sa cave. And first time ko rin tong jeepney top load experience na to. Halata namang mga first time namin lahat kasi sumisigaw kami lahat dyan. Nandito na kami, and pagbaba na rin yung mga kasamahan ko, nakababa na rin ako. Nung kumpleto na ang lahat, bago bumaba is binilang muna nung core namin kung sino lang ang may gusto dito sa cave. Walang sapilitan dyan, kaya wala naman naging problema. That time is talagang na-excite na ako dyan. Around 4:30 p.m. is nandito na kami sa Sugmaing Cave. And unfortunately, meron isang nirescue na babae
We don't know why kung bakit ba siya kailangang i-rescuehin. Right after that, may 3 kaming kasamahan na nag-back out na rin, kinabahan or whatsoever. Siguro natakot. Pero kami, G kami. Dito na kami sa may bandang malapit na yan sa pababa. And dyan sa loob, napakalamig ng tubig. Natapos na rin yung Sumaging Cave and super na-enjoy ko talaga yung experience na yun. Dito na rin kami nag-dinner sa Happy House around 7 p.m. pero ang tagal kasi ng serving nila, parang 1 oras ata yun. Then after dinner, nagpahinga na rin kami dito sa chinek-in ng core namin and see you for tomorrow! Good morning! This is the 2nd day namin sa aming Sagada tour and ang call time namin is 3 a.m. Pero dahil may mga kasamahan tayong Filipino time, is kailangan natin mag-antay dito sa L3. A few minutes lang is umalis na rin kami and then pagdating namin dito sa paakyat ng Marlboro Hills is ang daming tao. So ine-expect ko na sea of crowds ang mangyayari. Pero that time, hinihiling ko talaga na sana may clearing. Sana may clearing. Before that, inorient muna kami ni Kuya na aming tourist guide. Dito, nagbilangan muna kami bago magkanya-kanya. 19 kulang pa. 22 tayo dapat. Pero may pino. Ayun. Sinong wala? Time check. Anong oras na? Mag-alas 6 na. Alas 6 na daw. Sabihin, may ano pa. Ay, oo, yung triggers. Pinamamaharti. Lugaw ang aming inalmusal, worth 80 pesos, and waiting na kami nan sa clearing. That time, hindi pa nagpapakita yung clearing and hindi pa namin ma-justify yung aming pinipicturan dahil hindi naman kami naka-DSLR or hindi kami naka-iPhone. Ayan yung mga kasamahan namin. Medyo nagpakita na yung araw dyan. And ito yung mga souvenir, syempre hindi natin palalagpasin ang pagbili ng ref magnet. 3 for 100 lang naman. So 3 na kinuha ko. Next na pupuntahan namin nan is sa St. Mary Chapel kung saan nandun din yung hanging coffin. Papunta na kami nan sa L3, pababa na kami. Ang ganda ng view and nagpakita yung sea of clouds dito. 7:49 a.m. Ngayon, dalawa namin. Wala naman si Goku. Hindi lalabas? Hindi nalabas. Dito ay nag-CR na muna ako saglit at nandito na kami sa St. Mary Chapel. Mama sa pan. Isa sa miyembro ng Mama sa Pano Battle ay nakalibing dito. At ayon dito, ang mga lokal daw na may lupa, ekstrang lupa, ay pwede nilang ilibing yung kanilang kamag-anak doon. Kahit tabing bahay lang. Eto kami't nagpicture na lang instead na bumaba at tingnan yung hanging coffin. Nasakit na rin kasi yung paa ko. Nag-attempt naman akong bumaba pero yan, nakita ko yung mga aso din na malulusog. Pero dahil pagod na ako, yung boyfriend ko na lang nasipat yung bumaba at siya rin ang nag-film nito. At nagpasalamat na rin sa opportunity na makapag-travel. After nun is nag-pack na rin kami and bumaba na kami, waiting na kami nan sa van, nag-check out na rin kami ng room dyan. Bago matapos ang lahat is pumunta muna kami ng Sagada Pottery. Hindi na ako nag-try ng pottery dyan kasi nakaka-pressure si ate mag-demo. Pero magaling siya. Ito yung mga ibang sample nila. Humiwalay na kami sa aming core dyan and papunta na kami nan sa Abatan Bayan. Dito na rin kami nag-late lunch sa Abatan Bayan. From Abatan to Bukawkan and Bukawkan to bahay ng auntie ng boyfriend ko is nag-tricycle na lang kami.
Nagsadya kami na i-side trip ito sa sagada namin yung papunta ng Mangkayan dahil gusto ko rin makita yung gold mining nila dito. Other day na to at ito yung almusal namin. Nagsadya kami mag-trekking after nun. Tinanong niya ako kung kaya ko pa. Dito ay makikita kung gaano kalalim at katarik itong tinetrek namin. Isang hapak mo lang na mali is talagang goodbye world ka na. Look at this. Galing kami dun, oh. Dun, oh. Nag-upload kami dun. Oh, tingin. Liwag na. Lalim dun, oh. Liwag na. Wala natin napakita na dun sa may ano. Nakakanta. Then yun, ayun pa. Nangaling din dun. After an hour ng pagtitrek namin is nandito na rin kami sa barracks. Barracks yan ng kanilang pang gold mining nila. Ayun yan sa baba. Tapos may lagusan dyan papasok sa loob. Then ito na yung loob ng gold mining nila. Bawal picturean yung iba. Syempre for privacy na rin. Right after is pupunta sana kami ng igloo house dyan. And nakita lang namin itong mga cute signs. And yung mga words na ganyan. Ito ang pinakagusto ko. Arrive, alive, and God loves you. Dito naman is naglalakad ako ng mabilis dyan kasi ang ganda ng view dito. So may open spot na yan. Dito naman sa gawing padiretso, para ka nang kukunin ng langit kasi yan ang view nan. Ayan yung open spot na tinutukoy kong ang ganda ng view. In actual, ang ganda talaga dyan. Other day na to at ang inalmusal namin ay yung fishball na tira kagabi at yung chop suey. In-enjoy lang namin yung view dyan sa taas. Yan yung Mangkayan. Yung pababanan is yung tinrek namin paikot hanggang makapunta kami dun sa may sementadong daan na paakyat at pababa. Grabe talaga nakakapagod. Ito na kayo sinasabi kong kapag may extra kang lupa, pwede mong gawa ng nicho as long as local ka dyan at may lupa kayo, pwede nang libingan yan. At may lente ang dito ni Pat, kaya nanghiram kami para makita yung zoomest vision ng paligid. Ayan, mga naglente-lente lang kami. Ayan yung sementadong paakyat at pababa na tinutukoy ko kanina. Tapos may mga terraces dyan, iba't iba ang tanim, pero yung nasa harap namin is yung carrots daw yan. Tapos, kinabukasan na to, bago umalis, binigyan kami lettuce ng pinsan ni Pat. Pauwi na rin kami nito. Talaga namang bago kami umalis is pinagod pa rin kami. Kasi paakyat yung pag-alis namin. Pero, syempre sasakay kami dyan ng tricycle at hindi ko na yun na-videohan. Pagkatapos namin sa tricycle is bumaba na kami at nandito na kami sa Bukawkan. Actually, that time, dapat pupunta pa kami sa Mangkayan, sa municipal kasi balak namin tingnan yung largest gong pero hindi na kaya kasi ang tagal dumating nung jeep papunta. Ang hirap nung transpo dito. Kaya tumawid na kami tapos sumakay na papuntang Abatan Bayan. At nandito na kami sa Abatan Bayan. Then, punta kami La Trinidad tapos pumunta na kami ng Baguio. At kakain muna kami sa Good Taste. Hindi palalagpasin ang Good Taste. Umorder na rin kami. Ito ang aming order. Mami, and then chicken. Nalimutan ko yung flavor. Basta spicy. Then nagtaxi na kami papuntang Victory Liner para makapunta na rin ng Cubao.
After makasakay ng bus is ito na lang yung na-videohan ko. Napaka-traffic nan kaya sobrang nangangawit na yung puwet ko talaga. Di ko rin alam kung bakit napaka-traffic nung time na yan. And dito na rin ako magpapaalam. Bye! Tour agency? Nakita lang namin ito upon scrolling sa Facebook. Ito siya, Jaha Travel and Tours. And ito na rin yung mga expenses na nagamit naming dalawa. Good for 2 persons lang yan. And ito na yung mga other pictures namin sa travel. Bye!